para sa mga mahilig sa mga kwentong aswang. Subaybayan ang aming bagong channel, Sitio Pangil. Pasukin ang nakakakilabot na mundo ng mga aswang. Like and subscribe. Sitio Pangil. Nanggagambalang engkanto. Napakalaki at napakalawak ng mundo. Hindi na nakapagtataka kung marami pa tayong hindi alam tungkol dito. Kasama na roon ang mga kakatuwang nilalang na namumuhay sa paligid natin. Maaaring naroroon sila sa mga lugar na malapit sa kalikasan, ngunit minsan din naman ay kasama natin sa loob ng ating mga tahanan. Kaya naman mabuting maintindihan din natin ang mga nilalang na ito upang makapamuhay tayo ng malayo sa mga kababalaghang pwede nilang idulot. Sa episode natin ngayon, 3 mga kwento ang ating matutunghayan tungkol sa mga nilalang na ito. Ano kaya ang naranasan ng ating mga letter sender na may kinalaman sa kanila? Yan ang ating aalamin dito lamang sa Sitio Bangungot. Ingay. Hello po, Sir Jupiter. Ako po si Romel. 32 years old na ngayon at taga rito po sa Puerto Princesa, Palawan. Itong ikikwento ko ay nangyari noon pang 17 years old ako. Nagpunta ako sa tiyahin ko sa Mindoro noon para mag-aral at doon nila ako pinatira sa kanilang ancestral house. Isang bahay na madalas walang tao, pero meron palang ibang nilalang na hindi ko nakikita. At dahil isa akong simpleng binatilyo noon na mahilig sa iba't ibang kalokohan, ako ang nakatikim sa pagkainis ng nilalang na ito. Sisimulan ko ang kwento sa pagsasabing doon ako pinatuloy ng tiyahin ko sa isang kwarto sa may bandang likurang gilid. May 2 bedroom kasi ang first floor ng bahay na yon at yung isa ay nasa bandang harap malapit sa sala. Yung tinutuluyan ko ay katabi ng kusina at banyo. Tina Tia Lourdes naman ng kanyang asawa at mga pinsan ko doon sa taas ang kwarto. Maliban na lang sa kanyang panganay na si Kuya Jerry, siya yung tumutuloy sa kwartong nasa may sala. Di naman po ako nagrereklamo kasi presko naman sa likurang kwarto. Mula nga po roon ay tanaw ang isang malaking puno ng mangga sa bakuran. Pagkalampas naman ng bakuran ay kakahuyan na. Idagdag pang tahimik din ang kwartong yun kasi malayo sa kalsada sa harap, kaya talagang gustong-gusto kong nagpapahinga doon. Sa nasabi ko nga po, madalas walang tao sa bahay ni Tia. May trabaho kasi silang mag-asawa, tapos nag-aaral lahat ng mga pinsan ko. Ako naman ay panay panghapon ang mga nakaschedule na klase, kaya naiiwan akong mag-isa kapag umaga.
Ngayon po napakahilig ko talaga sa mga maiingay na tugtugan noong mga panahong yun. Tipong mga heavy metal, grunge, hard rock at iba pa. May dala nga akong maliit na CD player at boom speaker na nilagay ko doon sa kwarto na yun. Maliit yung speaker pero malakas ang tunog, lalo kapag nakatodo ang volume. At kapag naiiwan akong mag-isa sa bahay, madalas kong pinapatugtog yun ng napakalakas. Hindi naman ako nag-aalala na may mabulabog na kapitbahay kasi malalayo ang agwat ng kabahayan doon. Isang umaga nagdo-drawing lang ako noon para sa isang school project habang nakatodo ang tugtog ng Slayer sa speaker ko. Focus lang ako kasi napakalamig ng ihip ng hangin mula sa bakuran. Subalit nagulat ako nang biglang umihip ang isang malakas na bugso ng hangin. Saglit lang ito pero sapat na para liparin ang mga papel na dinodrawingan ko. Tumilapon din ang ilang mga gamit na nasa floor cabinet tapos ay nahulog ang speaker. Nabunot ang wire nito mula sa CD player kaya nahinto ang music. Hindi ko alam kung paano nangyari yon, gayong medyo mabigat naman ang speaker ko. Hindi yun dapat malipad ng ganoon na lang. Ilang saglit pa napalingon ako nang may maramdamang naglalakad sa bakuran. Ngunit wala naman akong nakitang sino man doon. Tanging ang sumasayaw ng mga sanga ng punong manggalang ang natanaw kong gumagalaw. Sunod ko na lang na malayang tumatayo na pala ang mga balahibo ko at medyo nanlalamig din ang kalamnan. Nang matauhan na ipinagpupulot ko na ang mga tumilapong papel. Inayos ko rin ang mga bagay na natumba at nalaglag sa floor cabinet. Sinaksak ulit ang speaker, pero hindi na ako nagpatugtog ulit. Kailangan ko na kasing kumain tapos maghahanda na ako para pumasok. Kinagabihan, umuwi akong antok na antok. Mga 10:00 pasado ng gabi. Nawala na sa isip ko ang mga nangyari noong umaga. Agad akong nagbihis tapos isinalang ang acoustic music sa CD player ko. Pinahayaan ko lang ang volume, kumbaga saktong pampatulog lang. Humiga na rin ako agad para makatulog na. Hindi pa man ako nakakaidlip ay may naramdaman akong nakatingin sa akin. Dumilat ako at wala namang nakitang kahit sino sa kwarto ko, subalit ramdam kong may kung sino sa labas ng saradong bintana. Hindi ko makita kasi mga kahoy na tabla ang parang jealousy ng bintana. Kinabahan ako. Kako sa sarili, baka magnanakaw. Kaya dahan-dahan akong bumangon tapos biglaan kong binuksan ang bintana. Sinadya ko yun para mahuli sa akto ang sino man bago pa man siya makapagtago. Ngunit ang nakita ko lang ay isang taong napakapayat ngunit napakatangkad na naglalakad papunta sa may likod ng puno ng mangga. Tipo ng tangkad na hindi pangkaraniwan. Doon
pa lang ay alam ko nang may kakaiba doon sa taong yon. Lalo pat hindi ko na siya nakitang naglakad papalayo. Para bang naglaho na lang siyang bigla matapos makarating sa likod ng malapad na katawan ng puno. Kinabukasan pagkatapos mag-almusal agad akong pumunta sa bakuran. Sinuri ko ang paligid ng puno pero wala naman ako nakitang kakaiba. Kahit mga bakas ng paa ay wala rin. Ilang minuto pa lumabas si Kuya Jerry ng bahay kasi aalis na papunta sa pinapasukang college. Siya kasi ang huling umaalis sa kanila. Lumipat siya sa akin tapos kinausap ako. Uy, Romel, anong ginagawa mo dyan? Kulang na lang balatan mo yung puno sa tingin. Ano ba hinahanap mo? Sagot ko sa kanya, wala naman kuya. Mamasid-masid lang talaga ako rito sa paligid ng bahay niyo. Ang ganda kasi rito eh. Ganun ba? Basta, mag-iingat ka ha. Huwag kang masyadong dumikit sa punong yan. May nakatira pa naman dyan kung ano. Tsaka kung kukuha ka ng bunga, magpaalam ka sa kanya. O siya, alis na ako. Late na ako eh. Napamaang ako sa mga sinabi ni Kuya Jerry. Gusto ko pa sanang magtanong pero natauhan na lang akong nasa labas na siya ng gate. Kaya inisip ko na lang nakausapin siya pag uwi ko mamayang gabi. Bumalik ako sa kwarto ko. Nagpatunog ulit ng maingay na music para gumawa ng school project. Sa pagkakataong yun ay CD naman ng Greyhounds ang pinatugtog ko. Nasa kalagitnaan ako ng paggawa ng project nang unti-unti na namang sumilip ang napakalamig na hangin. Nanayo ulit ang balahibo ko. Nanigas ako sa kinauupuan sa may study table tapos bumugso na naman ulit ang malakas na hangin. Ganoon pa rin. Napakabilis lang pero nilipad nito ang mga gamit ko. Tumilapon din ulit ang speaker sa sahig at nabunot ang wire. Tumingin ako sa bintana. Walang tao. Baka matramdam kong may kung sino doon. Napikon ako kaya sinara ko ang bintana. Pinulot at inayos ulit ang mga gamit. Tapos pinatugtog ulit ang maingay na musika. Talagang tinodo ko na ng husto ang volume ng CD player at speaker noong oras na yon. Nagulat na lang ako nang umihip na naman ng malakas ang hangin at kumalabog ito sa saradong bintana. Tipong pinipilit nitong makapasok sa kwarto ko. Napaupo ako sa kama at napasandal sa dingding dahil sa kilabot. Nakakainis kasi hindi ko nagawang patayin ang music. Hanggang sa nagulat na lang ako nang kumalabog ang back door sa kusina. Sunod na biglang bumukas ang pinto ng kwarto ko at pumasok ang isang nilalang na napakaitim. Kahugis na kahugis sa nilalang na nakita ko ng nagdaang gabi. Binunot nito ang CD player sa saksakan, humarap sa akin at nilagay ang hintuturo sa ibabaw ng CD player. Natauhan na lang akong wala na ang itim na nilalang sa harap ko.
Pero bukas naman ang pinto at nakatanggal na sa saksakan ang CD player. Ibig sabihin hindi guni-guni ang lahat. Nang marinig kong may mga yabag sa bakuran, mabilis kong binuksan ang bintana. Pagdungaw ko ay nakita ko pa ang nilalang bago ito lumusot sa likod ng puno. Sir Jupiter, simula noon ay hindi na ako nagpatugtog ulit ng maiingay na music sa kwarto ko o kahit sa buong bahay ni Tia Lourdes. Kung nagpapatugtog man ako ay nasa ibang lugar ako o di kaya ay naka-earphones. Pero pansin ko namang hindi niya ako ginagalaw kapag acoustic ang pinatutugtog ko, kaya yun na lang din ang sinasalang ko kapag gumagawa ako ng project. Sa di malamang dahilan, nararamdaman kong nakikinig lang din ang itim na nilalang at para bang tinutulungan niya akong makapag-isip ng maayos sa mga ginagawa ko. At mula po noon, hindi na siya ulit nagpakita o nambulabog sa akin hanggang umuwi na ako sa amin. Mabahong putik. Magandang araw po, Sir Jupiter. Shoutout na rin po sa lahat ng mga narrators ng Sitio Bangungot at Kwentong Takip Silim na siyang mga idolo ko sa pagsasalaysay ng mga kwento. Tawagin niyo na lang po akong Silent L, 28 taong gulang na taga Bacoor, Cavite, bagamat sa Parañaque po ako lumaki at nagkaisip. Sir Jupiter, sa totoo lang po di ako naniniwala sa mga di pangkaraniwang elemento gaya ng mga aswang, mangkukulam, pamahiin, multo at iba pa. Maliban na lang po kung ang aking nanay ang nagkikwento. Ramdam ko kasi talagang totoo ang kanyang mga sinasalaysay at totoong nakakakilabot. Tawagin na lang po natin siya sa pangalang Crisanta. Namayapa na po ang nanay ko, may 1 dekada na rin ang nakalipas. Subalit noong mga bata pa kaming magkakapatid, mahilig pong magkwento si nanay tungkol sa mga karanasan niya sa bayan ng mainit, Surigao del Norte. Taga Surigao po kasi talaga ang nanay ko bago siya nanirahan dito sa Luzon. At ngayon, ibabahagi ko ang kanyang naikwento na talagang pinakanakakatakot at tumatak sa akin. Si nanay ay meron pong isang pinsan na tawagin na lang nating si Tita Jocelyn. Noong nasa 2 baitang sa elementarya pa po si nanay, nasa 6 na baitang na ang pinsan niyang ito. Halos binuhos daw po ng langit ang lahat ng mga biyaya sa mga magulang ni Tita Jocelyn dahil maganda, masunurin at mabait ito. Napakatalino rin daw po kaya't palaging first honor sa klase. Hindi nga raw maiiwasang may mainggit sa mga taong nakapalibot kay Tita Jocelyn. Isang araw sinabi raw ni nanay kay Tita Jocelyn, "Te, grabe ka na talaga. Pawisik naman ang kahusayan mo para mahawa ako kahit konti lang." Sagot naman ng kanyang pinsan, "Hay naku, Crisanta.
lahat tayo may kanya-kanyang mga katangian at kakayahan. Pwede nating maipalabas ang mga ito kapag pinagsikapan natin. Walang imposible. Sir Jupiter, nagkasundo po sina Nanay at Tita Jocelyn sa lahat ng mga bagay. Tulad sa paglalaro, pananamit at kalokohan. Madalas nga raw pong nagpupunta si Nanay sa bahay ni Tita Jocelyn upang makipaglaro at para makaiwas sa mga gawaing bahay. Pinapangaralan din daw minsan ni Tita si Nanay lalo na noong may pinipintasang pilay si Nanay. Hindi nga naman kasi magandang pintasan ang ibang tao. Oo nga, sumaya tayo pero nakakasakit tayo ng damdamin. Hanggang sa dumating ang isang di maipaliwanag na pangyayari sa pamilya ni Nanay at Tita Jocelyn. Biglang ang laki raw po kasi ng ipinagbago ni Tita. Palagi na raw itong tahimik at dumadalas ang pagliban sa klase. Lumipas ang 3 araw, nakita raw ng kanyang nanay na si Lola Edna si Tita Jocelyn. Tinawag niya ito at pinagsabihan kung ano raw ba ang nangyayari. Subalit nagtaka na lang daw si Lola Edna kasi hindi tumugon si Tita. Animoy, wala itong narinig. Isang hapon naman po, naglalakad si Nanay noon papunta sa bahay ni Tita Jocelyn. Medyo malayo pa ang kanilang lakarin at dadaan pa siya sa harap ng kanilang pinapasukang pampublikong elementarya. Laking gulat ni Nanay kasi nakita niya roon si Tita Jocelyn, kahit linggo naman at walang pasok. Naroroon ito sa may malaking puno ng akasya at tila may kinakausap. Tinawag po ni Nanay si Tita Jocelyn. Lumingon naman ito at napansin ni Nanay na napakapayapa ng mukha. Walang mababanaag na may hiwaga na palang nangyayari. Tinawag naman ni Tita Jocelyn si Nanay tapos nagsabi ng, "Hermie, pinsan ko nga pala, si Christina." Sir Jupiter, nahintakutan po si Nanay kasi wala naman siyang nakitang kasama o kausap ni Tita Jocelyn doon sa may puno ng akasya. Lalo pang nahintakutan si Nanay nang magpatuloy si Tita sa pagsasalita. "Nakikita mo ba, Christina? Ang laki ng palasyo ni Hermie, di ba? At kapag nakapagpakasal na kami, magiging reyna ako ng karyan nila. Ayan mo, kapag legal na kami mag-asawa ni Hermie, sasama kita dyan." Tinanong na ni Nanay ang pinsan kung sino ba ang tinutukoy nitong Hermie. Pero sinabi lang daw ni Tita Jocelyn, "Crisanta naman, hindi mo ba siya nakikita? Ayan siya nakangiti sa'yo, sa harap mo. Ang gwapo niya." "Ate Lynn, wag mo naman akong takutin ng ganyan. Tumatayo ang balahibo ko sa'yo eh." Nikilabutan na raw po talaga si Nanay noon, kaya niyaya na niyang umuwi si Tita. Agad naman daw itong sumama kay Nanay pero pinag-uusapan nila ang magandang palasyo habang naglalakad. Alam mo ba, Crisanta, napakaganda sa loob ng palasyong ginto. Noong una, nag-aalinlangan pa akong kumain kasi ihiya ako. Pero nang tikman ko ang ubas ay nagulat ako kasi napakasarap talaga nito. Yung bang tipo ng lasa na hindi ko pa natitikman sa tanang buhay ko. Sa hapag naman nila ay may napakaraming iba't ibang putahe ang nakahain. May karne, isda, gulay at 3 klaseng kanin.
Ibig kong sabihin 3 kulay na magkakaibang kanin. May berde, bughaw, at itim. Sir Jupiter, hanggang doon lang ang naging kwentuhan noon ni Nanay at Tita Jocelyn. Nagpahinga na raw po kasi ang nakatatandang pinsan at dahil sa labis na pagod at stress sa pagre-review sa papalapit na pagsusulit. Hanggang sa isang umaga, ginimbal ng isang balitang kanilang pamilya. Patay na raw si Tita Jocelyn. Takang-taka raw si Nanay kasi malakas naman ito at walang karamdaman. Isa pa sa nakakapagtaka, nakangiti ito ng mamatay. Tapos halos lumaki rin ang tiyan na 9 na buwang buntis. Kung titignan nga raw ay parang kabuwanan na nito at malapit ng manganak. Maya-maya pa po ng konti ay bumulwak mula sa maselang bahagi nito ang napakabahong putik. Sa sobrang baho raw po talaga ay para itong hinukay mula sa Poso Negro. Tuloy-tuloy ang pag-agos ng napakabahong putik mula kay Tita Jocelyn hanggang sa hindi na ito magkasya sa kabaong. Kaya naman hindi na ito ibinurol at agad na lamang inilibing. Sir Jupiter, sa ngayon ay wala pa ring nakakaalam kung ano ba talaga ang nangyari kay Tita Jocelyn. Kinuha nga ba ito ng engkanto o ano? Siguro kung meron mang makakapagbigay paliwanag ng mga listeners, i-comment na lang po ninyo ang inyong mga ideya at opinyon. Hanggang dito na lang po. Maraming salamat po sa inyo at sa lahat ng mga listeners ng Sityo Bangungot. Aninong hugis tao. Magandang araw po sa inyo mga taga-Sityo Bangungot. Gusto ko lang po sanang ibahagi itong kwento ko at humingi na rin ng inyong mga kaalaman tungkol sa mga nilalang na babanggitin ko. Tawagin niyo na lang po pala ako sa pangalang June. Babae po ako. Pero yan po talaga ang tawag sa akin ng mga kapamilya at kakilala ko. Una, sasabihin ko pong wala akong third eye para makakita ng mga kababalaghang ganito. Pero habang tumatanda ako ay unti-unti ko nang nararamdaman ang mga kakaibang nilalang sa paligid. Unang experience ko po ay nangyari noong grade 5 pa lang ako. Pista po noon at may nilulutong handaan ng mga grandparents ko. Pareho po silang nagtatrabaho noon sa isang high school na malapit lang, kaya tuwing pista ay maraming mga guro at mga bisita ang nagpupunta sa amin at nagdadala rin ng pagkain pag-uwi. Umaga po noon at nagluluto pa sina lolo't lola. Busy po lahat ng mga tao sa bahay. Dala-dala ko ang manika kong pinangalanan kong si Joy. Inutusan nila ako na kunin ang iilang mga lalagyang may karne. Hindi ko na nga lang matandaan kung anong karne yun. Papasok na sana ako sa kusina nang may makita ako roon. Isang batang lalaking dumudungaw. May dala itong teddy bear. Nagtaka
Nagtataka ako kung sino yun kasi madilim ang loob ng kusina. Hindi ko alam kung paanong nagkaroon ng isang binata roon, lalo wala pang mga bisita noong mga oras na yon at wala rin akong mga kapatid. Kinausap at tinanong ko ang bata, pero hindi ito sumasagot. Tumingin lang ito sa akin bago pumasok sa loob. Doon po ito tumuloy sa parang espasyo sa pagitan ng mga pinto ng dalawang magkaharap na kwarto. Maya-maya lang ay may lumabas din doong isang parang anino ng tao. Napakatangkad na halos umaabot na sa taas ng pintuan. Tumatakbo-takbo ito at dinig na dinig ko ang kanyang mga yabag kahit semento naman ang sahig namin. Lumabas po ito ng bahay at agad ko namang hinabol, subalit dumiretso na ito sa malapit na bangin. Hindi naman po mataas ang bangin kasi sapa na ang nasa bandang ibaba nito. Pero delikado pa rin kung mahulog ako roon at gumulong pababa. Nagtaka ako noon kung ano ang nakita ko. Tinanong ko ang mga magulang ko pero hindi naman nila ako pinansin. Sinabi lang nilang guni-guni ko lang daw yun. Nananahimik lang ako noon kahit alam ko namang talagang may nakita ako. Lumipas ang mga taon nang wala nang nangyayaring kakaiba. Subalit nang tumanda na ako, siguro nasa 19 na ako noon, bumalik ang nasabing nilalang. Mag-isa akong natutulog noon sa kwarto ko. Wala kasi ang kapatid ko kasi nag-aaral sa ibang lugar. Nakatapat po ang likod ko sa dingding nang may maramdaman akong biglang yumakap sa akin mula roon. Humarap ako sa dingding at niyakap ko rin siya pababa. Ang weird lang kasi akala ko talaga kapatid ko ang niyayakap ko. Ramdam na ramdam ko kasi ang init ng kanyang yakap. Hanggang sa napabalikwas ako nang maalala na sa ibang lugar pala ang kapatid ko at hindi pa umuwi. Wala rin akong nakitang kung sino na dapat ay katabi ko. Hindi na po ako nakatulog ulit noon kasi nawala talaga ang antok ko dahil sa kilabot. Ang kaso, naulit pa po ang nangyari noong malapit na akong mag-20 anyos. Ganoon pa rin po. Nakatalikod pa rin ako sa dingding habang natutulog. Noong gabing yun ay antok na po talaga ako. Kaya nakalimutan ko nang mag-usal ng dasal. Simula pagkabata pa po kasi nakasanayan ko na pong magdasal muna bago matulog. Habang natutulog ay may naramdaman akong parang pressure sa may baywang ko. Pakiramdam ko ay may bumabangon sa likod ko. Kahit dingding lang naman dapat ang naroroon, nakakapagtaka kasi kahit hindi ako dumidilat. Nakita ko ang aninong hugis tao. Katulad na katulad po ito sa nakita ko noong grade 5 pa lang ako. Tumingin po ito sa akin ng matagal bago lumabas ng kwarto. Doon na po ako biglang nagising at agad akong nag-usal ng dasal. Pinagpapawisan po ako noon at tumatayo na lahat ng balahibo ko. Hindi naman po ako natatakot talaga, lalo't nakakausap ko naman ang mga mahal ko sa buhay bago sila pumunta sa langit.
pero sadyang hindi ko lang alam kung ano ba ang nilalang na yon. Sa palagay ninyo, ano po kaya ang kakayahang meron ako at ano ba ang nilalang na nakita ko? Babasahin ko na lang po ang mga comment ninyo para maliwanagan ako. Maraming salamat, Sityo Bangungot, para sa pagbabasa ng kwento ko. Marami pa po akong karanasan na pwede kong ibahagi, pero sa susunod na lang po. Magandang araw sa inyong lahat. At ngayon, syempre hindi pwedeng matapos ang isang episode kung wala ang inyong favorite portion. Shoutout going out to Daniel Banhawan, Geraldine Aby, Michael Sumadsad, Chinel Cartalia. Shoutout kay Doña Bonita, The Baggins, Mark De La Cruz, Marilyn Jeronimo, Rowena D.S. Velasco at Rhea May Lasco. Basahin naman natin ang ilan sa mga komento mula kina Geraldine Ab at Rosie De Mesa. Sabi ni Geraldine, "Hi mga ka-SB, palagi akong nag-aabang sa mga stories nyo. Kahit saan magpunta, kahit sa work, lagi ko kayong kasama. The best talaga itong channel na to. Shoutout po pala Sir Jupiter sa mga ate ko si Rose Ann at Sharon na nasa Egypt ngayon. Na tulad kong addict din sa pakikinig ng inyong mga stories. Thank you and more stories to come." Sabi naman po ni Rosie, "Magandang gabi po Sir Jupiter at sa lahat ng bumubuo ng Sityo Bangungot. Listening po ako habang nagpapaantok. Di ako makatulog pag hindi ako makapakinig sa iyo. Ito po kasi ang pampatulog ko. God bless and more power to your channel." Sa mga hindi po nabanggit, sa susunod na lang po, huwag niyo pong kalimutang mag-reply sa ating shoutout box na nasa comment section para ma-shoutout ang inyong mga pangalan. Muli po mula sa bumubuo ng Sityo Bangungot, ito po ang inyong lingkod, Jupiter Torres, nagpapasalamat.